Okay po, andito tayo, Doc Willie, Doc Lisa. Meron tayong mga pamparelax na video para makatulog ka, makaiwas sa stress. Kung ano man stress iniisip mo, 'di ba? Pagtapos nitong video, kailangan kung natutulog ka, makakatulog ka. Kung may stress ka, dapat mawawala yung stress sa katawan mo. 'Di ba? Lahat naman tayo kasi sa buhay, sa buong araw, may stress talaga. Hindi tayo makakaiwas sa stress, kaya gagawa tayo ng mga paraan. Okay? Number 1 na pampaiwas sa stress ay paliligo. Diba? Pag naligo tayo, ang maganda daw, Doc Lisa, dapat may routine. May routine yung ligo mo. Parang dahan-dahan lang, baka sa sabon, may pattern, kanya-kanya. Tapos warm shower, di ba? Tapos isa pa masarap maligo sa gabi. Oo, hindi po masama maligo sa gabi. Kung hindi kayo nakakatulog, baka kulang kayo ng ligo sa gabi. Kasi ang ligo sa gabi talagang makakaiwas sa dumi, ang sarap ng pakiramdam. Lalo na kung may routine, Doc Lisa. Yes, yung paliligo sa gabi, masarap kasi ang pakiramdam, lalo na kung maligamgam na tubig nakaka-relax, gaan ng katawan, at saka feeling mo malinis ka, walang lagkit. Tsaka lalo na doon sa mga nag-acne o yung nagkakaroon ng tagyawat sa mukha, kailangan bago tayo matulog, nag-wash ng face. Lalo na kung naka-face mask ka. O, sa Pilipinas, naka-face mask, magkakaroon kayo ng pimples. Ang tawag po niyan, mask acne. Kaya maskne. Kaya ang dami sa atin, puro nagka-pimple ako dito, ay na nga matanggal. Dahil sa mask, pinapawisan tayo. Kaya paggabi, kailangan sasabunin mo para mawala yung oil, yung bacteria. Kahit dito sa Lego, nagkaka-pimples tayo. Diba? So, napakahalaga ligo sa gabi. Malaking tulong sa stress. Isama na po yung pag gamit natin mild soap, pati po itong kilay, tsaka yung pilik mata natin. Isara lang yung mata, isama po yan sa hinihilamusan para maiwasan yung pagkakaroon ng infeksyon dun sa mata o kuliti, ika nga. Yes, babae madalas kinukuliti Kung kasi hindi nagtanggal ng makeup. Dahil sa makeup, so kailangan magtatanggal ng makeup. Yes. Isa pang magandang anti-stress, ituturo na natin agad sa kanila. Learn to say no. Yan, expertise natin dapat yan. Matuto kayong mag-no. Let's say, marami dyan, o marami na siyang trabaho sa bahay niya, bilang nanay, sa mga anak, sa work. Tapos may lalapit sa kanya, o mag-attend ka naman dito, o may tatawag ulit, tumulong ka naman dito. Kahit pagod na siya, kahit wala na siyang oras, oo siya kasi ayaw niya mapahiya. Diba? Pero para sa akin, ang pinakamabilis na stress, makaiwas sa stress, ma-relax ka, magsabi ka ng sorry, busy po ako, hindi ako makakapunta. Gusto ko sana, kaya lang wala talagang oras. Pag ginawa mo yon, may chance magagalit yung tao sa'yo. Kasi hindi mo mapagbibigyan lahat, lalo na ngayon. Pag hirap ang panahon, marami walang pera, lahat talaga tatawag sa'yo, hihingi ng tulong para tumaas yung income nila o whatever na mahihingi sa kanila. Kaya mag-no kayo. Paano kung sumama loob niya? Paano kung i-bash ka niya at siraan ka niya, tiis na lang tayo. Kasi hindi mo talaga magpagbibigyan lahat ng tao at hindi nila maintindihan ang buhay mo. Hindi naman nila alam kung ano pinagdaraanan mo, di ba? Sila naman humihingi ng tulong. So, pag nag-no ka, hayaan mo na lang. Talagang ganun talaga. Ibabash talaga. Meron talaga ganung tao. Pero, pag nag-no ka, at least may oras ka para sa sarili mo. You need time to relax, to distress, para sa trabaho. Focus ka na lang sa anak mo, sa trabaho mo, yun ang pinakamahalaga. Actually, ang shortcut po nun, para wala kayong maraming worries. Siyempre, pag mas marami kayong lakad, mas marami kayong iniisip, mas marami kayong worries, mas iinit yung ulo nyo. So, bawasan nyo yung trabaho nyo. Yes, oo. Pero yun lang minsan kasi mahirap bang no, baka magalit, si ganyan. Ako, hindi na Oo, kasi talagang imposible. Hindi ka maintindihan ng tao. Lalo na sa akin, ang dami tumatawag para mag-guest dito. Lahat naman ng channel sa YouTube o sa Facebook, pwede naman mag-guest.
Lahat naman ng pasyente sa buong Pilipinas gusto naman ma-check up namin. So, imposible po, di ba? 24 hours. Kaya nga dito sa video, pinipilit namin gumawa ng marami, doon natin maitutulong. Next tip, pwede nyo i-pamper yung sarili mo. Di ba? Yung pamper, love yourself. Di ba? Ano yung pag sa gabi, ano yung mga pagkaing pamparelax, di ba? Meron tayong mga pamparelax sa pagkain, yung mga maiinit. O bago kayo matulog, pwede nyo schedule yan. Yung mga sweet potato, warm, chamomile tea, gatas, saging. Tapos, maaga kayo kumain. Kung pwede kayo kumain ng 6. Kami, 6 p.m. para ang tulog, 9:30 o 10 p.m., mga 3 to 4 hours, medyo wala na yung pagkain. Kasi kung kakain kayo ng 8 p.m., tapos tutulog kayo ng 10 p.m., naku, ma-ulcer kayo, mag-GERD kayo. Kaya mahirapan kayo sa tiyan, di ba, Doc Lisa? Yes, mas maganda pong humiga pag wala na ikang ang laman doon sa sikmura. Nakababa na yung pagkain. Mahirap. Pagising mo dito, may ano ka, lagi sa akin yun. May laway, may masakit, may sore throat ka na. Pero hindi talaga sore throat. Ang nangyari, yung acid umakyat, sinisira yung lalamunan natin, kaya mapula dito. Yung acid sa tiyan, kaya nga niya magtunaw ng nail, isang pako. O ganun kalakas yung hydrochloric acid. Another tip, pamparelax, huwag na magbasa ng news. O pag nag-social media ka, doon ka na lang sa mga cat video, o itong ganitong video ko, pampatulog. Walang mga balita sa mga news outlet. Naku, wala. Kasi ang trabaho ng mga news, syempre, kailangan nila kumita, kailangan clickbait. Kaya ang news nila, sensational. Laging kala mo magugunaw na ang mundo bukas. Lagi may magulo, may babagsak, may mag-economic collapse. Laging may ganong pananakot para i-click. Diba? Yun lang naman yun. Yun lang ang problema sa mga news natin. Tsaka madalas yung mga news natin, puro negative. Or kung positive man yung balita nila, hindi rin maganda. Let's say, yung isang tao, may 3 bahay o 10 kotse. Paano positive yun? Madidepress lang yung tao. Wala naman. O yung may isang artista pumunta sa abroad, nag-enjoy. Siyempre, maiinggit lahat ng tao. Diba? So, yung mga gayang balita, hindi maganda sa mental health. Kaya marami nalulungkot eh. Yan ang number 1 cause ngayon ng lungkot sa kabataan, social media. Nakikita ang yaman-yaman ng iba, bakit puro positive lang. Tapos pag nagbabasa, ang problema nga kasi sa social media, kung ano yung mas magulo, mas mainit na ulo, mas wild, yun ang nagte-trending. Yung mga nega, yung mga palaban, nakikipag-away, yun ang Paano away? Pero yung mga matitino, ang hirap umakyat. Kaya pasalamat nga tayo dito, kita mo tips natin. Health tips lang, pero malakas naman tayo. Birang-bira yung ganito. Normally, kailangan meron kang ibibigay na pampagulo. Kaya ako sa news, hindi na gana tumitingin. Kung meron naman emergency, sasabihin naman sa'yo ng text mo. Doc Lisa. Yes, kailangan malinaw po ang pag-iisip natin bago tayo matulog. Yun, kung masasaya, yung huling ilalaman natin dun sa ating mind. Yes, tapos gagawa tayo ng cool down period. Pag 6 p.m., 7 p.m. na, wala nang malalalim na meeting o usapan o mga plano. Talagang medyo pamparelax. Tapos, hahanapin nyo yung favorite object nyo. Favorite? Meron ba kayong favorite na unan, anday, laruan, o cartoon, o poster? Ako gusto ko si Charlie Brown. Nakaka-relax. May kulay, may amoy, o whatever. May aroma. Lahat yan, at least kung yung bahay mo may magandang view, appreciate mo yung view. Kung nasa probinsya, ganda ng hangin, appreciate mo yung hangin. Kung nasa Maynila ka, nakakulong ka sa isang kwarto, o di at least maglagay ka na lang ng poster o baka may aircon ka dito, di appreciate mo yon. So, gumawa ka na isang parang happy corner mo na relax ka.
O parang si Doc Lisa, mahilig yung, di ba meron kang favorite pajama, o ako meron kang favorite na t-shirt na butas-butas, o yan ang mga pamparelax na kailangan natin. Yes, Doc Lisa. Hindi lang po ito sa mga adults, pati ho ito sa mga bata. Kasi kaya nga yung mga bata hindi makatulog pag hindi nila hawak yung una nila at saka yung dating kumot nila. Kahit maitim na yon, gutay-gutay na kailangan nilang mahawakan. Ganon din ho tayong adults. Oo, meron Kasi it brings good memories. Tsaka minsan nakaka-relax yung iniisip mo yung mga lumang panahon. Nung panahon nung kabataan mo, yung favorite music. Ako, music, malaking bagay pala. Nakalimutan ko. Yung music nung kapanahunan niyo. Oo, ako, favorite ko, 80s. Diba? Basta 1980s. Batang 80s. Batang 80s, pinakamaganda mga love song sa 80s. Walang tatalo sa 80s. Lagi ko pinapakinggan eh. Pag narinig mo yung 80s na kung yun ang panahunan mo, o 90s ka ba, o 2000, o 60s ka, marirelax ka. Kasi iba yung maalala mo ano feeling mo nung panahon na pinapakinggan mo pa yun eh. Oo, parang hindi naman ganun kaganda, pero yung relaxation, ibang klase. Like, si Doc Lisa gusto Carpenters. Although 70s yun, mga 80s, 90s, sikat pa lang naman. May mga music na pamparelax na babagay sa'yo. Minsan masarap, malakas ang music. For a time, a few minutes, malakas. Parang na, ano yung utak mo, nare-relax. Meron din naman mahinang music, Doc Lisa. Yes, oo. So, yun. Ang magagandang mga memories, sila yung nagpapatulog sa atin at nagpapasaya. Yes. Tapos, maganda rin naman, bago matulog, ako ang ginagawa ko pag hindi ako makatulog, mag-iisip ka lang ng mga boring topics. Alam mo yung mga boring topics? Yung walang kabagay-bagay. Let's say, bumili tayo ng gamit. Bumili kami ng mga box, di ba, panregalo, di ba, para sa mga pasyenteng mahirap. Meron tayong mga box binili, bumili tayo, kumain tayo dito, pumunta tayo dito, bumili ako ng t-shirt. So, parang yun lang, iniisip ko lang saan pumunta dito, ito ginawa. Walang stress, walang kabagay-bagay, paano naglakad, paano umikot. Mamayang konti, tulog ka na. Kasi, nag-isip ko lang na walang kabagay-bagay. O meron ka nabasang cartoon o balita o may napanood kang movie. Ano lang ginawa ng artista, pumunta dito, ano nangyari. So, yung boring na walang kabagay-bagay, na walang connection sa buhay mo, na wala naman, simple thoughts, yun ang pampatulog eh. Mamaya, pag ano mo, tulog ka na. Oo. May kanya-kanya. Ikaw, Doc Lisa, ano ba pampatulog mo? Yung trabaho, wag nating iisipin, 7 o'clock hanggang patulog kayo. Ng gabi. Kasi hindi ho kayo makakatulog. Kung pwede, i-shut off nyo, burahin muna, at sabihin nyo sa sarili nyo, bukas na ulit ng alas 6 ng umaga ko kayo iisipin. Kasi kailangan parang may pinto na pangsara. Oo nga. Actually nga, ako nga ayoko nga early meeting. May meeting ka na alas 8 na umaga. Nasabi ko nga kay Doc Lisa lagi, kung may meeting ng 8 or 9, huwag mo na sabihin sa akin. Paggising ko na ng maaga ako magising, mga 6 a.m. So, paggising ko, tsaka mo na sabihin, mabilis ko lang naman ayusin yon. Mas maganda hindi ko na alam. Kasi nga, pag nakita mo, nako, may work, nako, may ganyan, may stress. Tsaka minsan kasi pa nag-iisip tayo, let's say may tumawag yung boss mo. Sabihin, meron ako sasabihin sa'yo bukas. Di panic ka na. So, anyway, according to statistics, 92% positive naman yung mga nangyayari. 8% lang naman yung kinakatakutan natin. Yun ang mangyayari. Kaya mas maganda, isipin mo lang, mas i-positive mo na lang. Baka maganda sasabihin niya. Baka okay naman. Baka good news naman. Para pag dumating yung araw at good news sinabi, di good news. Kung bad news sinabi, okay lang. At least nakatulog ka na nung gabi. Kasi mahirap ang puyat. At kailangan may lakas ka sa kinabukasan para sa trabaho. Tulog is the most important talaga. Tulog, Yun rest. po yung baterya nyo eh. Para gumana kayo bukas. Isa ring magandang pampatulog, dapat i-schedule nyo yung pagod physically.
mas pagod. Sabi nga sa Bible, di ba? The sleep of a laborer is sweet. Pero yung mga mayayaman daw, hindi daw makatulog. Oo, yung puro mental work. Iba talaga. Kaya ako, gusto ko maglakad ng malayo. Basta pa nakalakad tayo ng malayo, pagod na pagod yung katawan mo, lupay-pay ka, pero pag higa mo, tulog ka na. Kasi physically, pagod. Diba? So, yun talaga isang secret. Tsaka, mas maganda rin yung walang kaaway, diba? Oo. Kasi pag pinakamaganda walang kaaway. Oo. Mas maganda walang kaaway o wala ka namang kasalanan, di better. Tapos isa din, kung meron naman kayong mga issues, huwag na kayo magbasa ng mga comments, social media, Facebook, Twitter, o pwede ka mag-post sarili mo, pero wag mo na tingnan yung iba kasi talagang sa gulo ng minsan kasi, lalo na kung public figure kayo o marami kayong kaibigan, mas maganda wala na lang eh. Tahimik na lang. Oo, kasi nga useless magkaroon ng kaaway. Kasi pag dalawa nag-away, parehong apektado, parehong hindi makakatulog, patigasan lang. Tapos, pareho naman magkakasakit. Dahil pag galit ka lagi, mas magkakasakit ka. Obviously, mas mainit ang ulo, mas magkaka-ulcer, magkaka-heart problem, magkaka-heart attack. Obvious naman yun. So, yun lang ang mahirap talaga. Kaya sa akin, yung gawa lang tayo. Tulong lang. Ang pinaka-safe na isipin, paano tutulong sa tao, sa hayop, sa whatever. Yun ang pinaka-safe, pinaka-ligtas na walang makakareklamo. Doon na lang tayo maganda. Actually po kasi, sa sinabi ni Doc Willie, pag maganda ho yung inisip nyo, wala kayong kaba. Pero pag nagbabalak ho kayo ng masama sa kapwa nyo, may kasamang kaba po yun. Kasi alam nyo, maaaring may nilalabag kayong hindi man sa batas, but sa batas ng Diyos. Yes, oo. Siyempre, lalo na ngayon, marami walang pera, di ba? Iisip tayo gagawa. Oo. Yan talaga mahirap. Nung time noon kasi nang wala pang social media, medyo mas okay. Oo. Like noon, pag depressed ka noon, mag-isa ka lang, wala ka ipagkukumpara. Diba? Hindi ko naman alam ano nangyayari sa ibang mga classmates ko. No idea. Wala naman, di ba? Unless makikita mo sila. So, pag malungkot ka, di mag-isa ka lang. So, hindi mo alam na hindi katulad ngayon, yung mga nalulungkot, nakikita nila iba, wow, maraming award, napapunta dito yung classmate ko, yumaman siya, may kotse siya. So, yung comparison, hindi mo maiiwasan eh. Pag na-compare mo, parang manliliit ka sa sama loob mo. Pero hindi naman dapat kainggitan yung mga matataas, kahit yung mga celebrities o may kanya-kanyang problema din naman yung mga yon. Oo. Tsaka yung mga karamihan naman yun, pinaghirapan naman nila. May kanya-kanyang world, may kanya-kanyang purpose. Ang maganda sinabi ng teacher ko noon, yung sa UP, si Dr. Aureus, sabi niya sa akin if you don't know what to do, pag depressed ka, hindi mo alam, gulong-gulo ka sa buhay mo, inis na inis ka, ang simple na answer is service. Service lang. You cannot service sa kapwa. You cannot go wrong with service. Lagi ko tinatandaan yung sinabi niya. Basta mag-service ka lang. O tulong ka lang. Wala nang masamang tinapay. Walang benta, walang kita. O yun ang pinaka-solution mo. O, diba? Kahit ma-depress ka, wala ka na. Hindi ka masosobrang depressed. Hindi ka rin masosobrang misunderstood ng tao. Isa pang magandang pamparelax ay ini-imagine mo yung, let's say, nakahiga ka, di ba? Oo. Pero siguro umpisahan natin na bago humiga, bago yung nakahiga. Yung bago nakahiga, pinakamasarap talaga yung tinatawag na tapping. May tap therapy. Oo, proven siya. Tap therapy, tinatap mo lang katawan. Minsan dito, tinatap sa ulo, tinatap dito. Ako mahilig ako magpa-tap dito. Tap therapy, nakakabawas ng stress, lahat, blood pressure. Tawag nila parang EFT ang tawag nila. May research Emotional Freedom Technique, tinatap lang. Parang bata, pag tinatap mo kasi may hormones na umaano
Siguro, lumalabas. lumalabas. Siguro, Good hormone. siguro nung baby, like nung baby na sinapupunan, may heartbeat ng nanay. Parang tinatap siya eh. Di ba yung baby, lagi mo tinatap. Di ba? Pag umiiyak, tinatap mo. Kahit yung mga pusa, mga aso, gusto nila tinatap sila. Kaya yung tao tinatap, may nare-release na hormone siya. Okay? Nare-relax yung isip, nare-relax yung katawan. Pag na-relax na siya, pati yung muscle magre-relax. Kasi na-relax yung utak mo eh. Yung muscle magre-relax. Susunod. Oo, susunod siya. Kaya ako gusto ko lagi tapping. Tapping eh. Sarili mo lang. So, your body can make you well. May libro yan. Binabasa ko noon. 1970 plus ata noon. Your mind can make you well. So, yung sarili mong tapping, dito masarap. Ako, ayoko lang itatap yung buhok kasi nalalagas eh. Oo, yung sa buhok, yung masyadong malakas sa anit, yung ganyan, o yung mga nagsha-shampoo sa mga barber. Pag matanda ka na, yan na, okay, hair fall, mas nalalagas siya. Oo, pero pag mas bata ka, mas di nalalagas. Kaya ngayon, dapat mas mahina ang tap. Pero pwede naman mag-tap. Sa mga parts sa ulo, na pwede hair. i-tap. Huwag mo lang ganun-ganunin kasi natatanggal eh sa tap. Okay. Dito, dito, dito. Marami. Kahit sa katawan. Yes, Doc Tisa. That's nice. Tapos bukod sa tap therapy, syempre, pwede rin yung massage talaga. Diba? Massage, ang minamassage dito, circular. Sobra sarap. Sumisikip yung mga muscles natin dito. Kung meron kayong mahanap na matigas na lugar, okay, dito, ikot-ikuti. Subukan nyo, sarili nyong tap. O kahit nakahiga kayo, ini-imagine nyo lang may nagmamassage sa'yo. Imagination mo lang, o sariling tap mo, isipin mo lang na minamassage ka, marirelax ka na. Pero isa pang magandang part, turo to ng therapist natin, dito sa jaw, ang sarap pala nito. Yung mga may TMJ, dito sa ilalim, pwede nyo banatan to hanggang dito sa ilalim. Masakit siya dito sa ilalim. Wala pong delikado dyan. Walang mapupunit, walang ugat o artery na tatama. Dito ka lang sa ilalim mo. Yan, matatanggal yan dito sa jaw. Tapos dito rin sa occipital, masarap din. Sa likod ng tenga. Likod ng tenga. Actually, pag first time nyo, pag pinindot nyo, aba masakit pala. Yung lugar na masakit, yun po yung i-tap nyo or imasahin nyo ng dahan-dahan. Tsaka yung tenga, masarap din ikot-ikutin. Kasi pag iniikot mo yung, kahit yung eardrum, medyo nagagalaw-galaw siya. Nababawasan yung mga tinnitus. Very, very relaxing talaga sa ulo, sa likod. Yung massage really. Kung meron ako mararecommend sa inyo, kung may mahal lang eh. Pero kung may murang nagmamassage, good for depression, anxiety, at ibang bagay. Yes, Doc, please. Yes. Opo. Actually nga, ang ating mga kababayan dapat matuto how to massage kasi pwede itong maging source of income. So, gusto sana natin silang i-train. Maganda ho itong hanap buhay. At doon naman ho sa may pangbayad, maganda naman hong pangtanggal ng mga stress at sakit sa katawan. Yun pong, yung tinatawag nating rheumatism o yung rayuma sa mga laman-laman. Ito po yung kailangan natin. Masarap mag-massage Maganda siyang sa treatment. sarili, pero maganda rin kung meron kayong gamit. Kung sarili, meron mga gamit, diba? Meron mga machines. Pero iba pa rin yung kamay ng tao. Eh. Mas kaya niya. Okay? So, very good. Tapos, isa pang technique, kung hindi rin naman massage, mag-isa ka lang, may technique na hihiga ka lang. Tapos, tawag dito, muscle-to-muscle relaxation. Ibig sabihin, ayan na, kayo po, nakahiga kayo. Sige, nakikinig lang kayo. Ayan, nakahiga kayo. Imagine nyo yung paa nyo, paa nyo magre-relax. So, yung paa nyo, i-contract mo muna yung paa mo, itigas mo muna. Pag tigas ng paa, relax. So, tinigas mo paa mo, tinagas mo binti mo, i-relax mo. Yan, ang sarap pag-relax. Tapos, i-feel mo, nare-relax yung binti mo, unti-unti, yung mga daliri sa paa, unti-unti yung tuhod, nare-relax. Mamaya, pati yung hita mo, okay, konting galaw, marirelax siya. So, parang may kuryente ng relaxation, unti-unti sa paa.
So, ulit ka lang ng ulit. Tapos, yung sa kamay, para ma-relax, itigas mo muna. Yan, o. Yan, diba? Tigas, o. Nakaka-stress, bitaw, relax. Ganyan muna, bitaw, tapos relax. Yan, o. Ang sarap. So, parang tinigas mo siya, tapos nirelax mo. So, imagine mo, nare-relax tong kamay, braso, tapos leeg, unti-unti. Minsan, pwede mo i-feel yung hinga mo. Dapat hinga. Regular, mabagal. Yan. Hinga sa ilong, labas sa bibig. Minsan, nafe-feel mo rin yung heartbeat mo o mabilis heartbeat mo. Hayaan mo lang siya magkabog-kabog, hindi hihinto yan, walang problema. So, mamaya mabilis, mamaya pabagalin mo lang siya. Slowly. Hinga, labas. Usually, kung kaya mo pabagalin yung hinga mo, mga 5 seconds hinga, bilang ka, 1, 2, 3, 4, 5. Pigil, mga 4, 5 seconds. Tapos exhale. Susunod yung puso mo. So, yun lang. Balik-balik lang. Tapos isip lang walang kabagay-bagay. Mamaya magugulat ka, tulog ka na. Diba? Pagising mo, di asarap ng pakiramdam mo. Okay, kalimutan mo na lahat ng problema. Walang problema hanggang bukas. Safe ka, sabi ni Doc Willie, Doc Lisa. Nag-pray ka naman, sabi ni God, safe ka. Yes, Doc Lisa. Yes, isa po yun. Pag gusto nyo rin pong makatulog, pray po kayo hanggang makatulog na kayo. Oo, isang technique din yun. Apo, i-pray nyo lahat ng mahal nyo sa buhay, one by one. Tapos makikita nyo, nakatulog na pala kayo. Oo, kanya-kanyang technique. Minsan, nagro-rosary. Pwede rin nagro-rosary. Pero sa akin, yung gano'n, yung mga walang kabagay-bagay. So, dapat na ano mo yung routine mo. Tapos the next day, makakaulit tayo. Okay, sana po nakatulong tong video natin. Maging relax, di ba? Ulit-ulitin lang natin. Tapos, yun na nga po, itong mga tips natin. Siyempre, dapat healthy din tayo. Pag masyadong busog, di ba? Pag ginawa niyo yung mga ibang health tips. Tapos, itong mga relaxation and muscles. So, yung mga exercises na mga tinuturo natin, maganda po yan. Doc Lisa, final tips? Yes, ating mga kababayan, ito pong mga itinuturo ni Doc Willie ay para makatulog kayo. Pag nakatulog kayo, mas effective tayo sa kinabukasan kasi meron po tayong lakas. So, para makaipon ng lakas sa susunod na araw, pahinga po ang kailangan. Okay, God bless po. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.